Ayun, mahirap pala pag ano, no? Ganito edad mo. Tapos, pinagkatiwalaan ka. Tapos, may magpanggap na bata. Yun na, i-owner nila. Kasi maganda. Mabait kung tingnan. Maraming kumakampi. Sa katulad ko, wala. Siyempre, walang kumakampi. Maraming nagtulong-tulong. Kung anong mayroon ako, napunta sa kanilang gusto. Napunta sa kanilang ipinaglaban na bata. Pero okay lang. Wala man problema yun. Hindi naman yun ang na-change profile ko eh. Kung sino na lang yung pwede, yun na lang yun. Yun na lang yung pagtiyagaan ko. Hindi naman ako humahangad eh. Ayaw ko naman, yung tawagin din ako na, hindi naman, ayaw ko naman din na tawagin ako na irresponsible. Ang gusto ko, obligahin ko yung napasukan kong tungkulin na pinapaobliga sa akin. Kung nabigay nila sa iba, yung para sa akin, konsensya na lang nila yun. Hayaan mo na sila. Kasi gusto nila yun. Wala naman tayo laban doon kasi nga, hindi mo tayo paglaban, siyempre. Kung ano tayo, adik daw tayo, baliw, hayaan mo na yun. Sige na lang. Mabuti na yung magpaubaya na lang tayo. Nandiyan naman si God eh. Ang mabuti, yung pagmamahal ni God. Hindi yung mga ari-arian sa iba na binigay sa iba, na ari-arian mo, ano ba, may ari-arian ka, binigay sa iba. Eh di serving mo yun na matanggap. Siguro mayroon pang mas higit pa doon na pwedeng matatanggap mo. Diba? Wala namang problema yun. Sige na. Hayaan mo na lang sila. Basta sana darating ang time na may kakampi kang totoo, yung hindi ka ipapatay pag natulungan ka. Yung totoo siyang tumutulong sa'yo. Yung wala siyang ipaglaban ba na, tutulungan ko to kasi may gusto akong tao. Siya ang ipalit ko sa kanya. Ayoko yung ganun. Mahirap naman yun. Paano kung mapahamak siya? Marami palang nakarinig sa kanya. Buti kung panigan siya sa mga taong nakakilala sa akin, di ba? Kawawa naman siya. Siya pa rin iniisip ko, no? Hindi ko pa rin iniisip ko. Naawa kasi ako sa tao. Ayaw ko kasi padalos-dalos ang desisyon. Gusto ko pulido. Magawa lang yung building paupahan para sa mga mahirap. Sapat na. Kahit hindi ako tulungan, okay lang. Kasi nangungupahan din naman ako eh. Pwede rin naman ako mangungupahan doon. Para na rin akong natulungan, di ba? Sige, kung may tutulong sa akin, di ko naman siya babawalan. Salamat kung may magmalasakit, di ba? Kung wala, di wala. Karunong naman ako maghanap buhay. Huwag lang ikalulong. Huwag lang yurakan. Kasi masakit yun. Di ba? Doon kasi sa aking mga ginagawa na maghanap buhay ako. Abot kamay ko na yun. Ang kinikita nito. Abot kamay ko na yung parang tulong na rin yun sa mga residente na bumibili. Nagtinda kasi ako ng mga merienda sa Global. Ngayon, hindi pa ako nagtitinda kasi nag-alaga ako ng bata. Sa oras na hindi na kayang magtrabaho sa anak ko dahil buntis nga ito, magtitinda naman ako ulit. Hindi naman ako makasa. Basta, buhay tayo. May pag-asa pa. Bata pa naman tayo. 46 years old pa lang tayo. Hindi pa tayo umabot ng 50. Hindi pa 4 years pa bago umabot ng 50. Pero, malakas pa naman. Kaya pa naman magtrabaho. Hindi tayo umasa. Kung mayroon darating na grasya, di pagtsaga natin. Yan ang ating ipagmalakit pasalamatan. Diba? Yan. Enjoy naman ako. Sige. Sa mga nawala ng pag-asa dyan, sanda lang sa akin. Tularan niyo ako. Hanggang ngayon, may pag-asa pa rin. Diba? Habang buhay tayo, humihinga, may pag-asa. Huwag sabihin natin, huli na ang lahat. Diba? Kadalasan mga babae nagsabi, huli na ang lahat. Yung mga nagprotekta kasi na para mapunta, kung yung para sa akin, mapunta sa iba. Sa ipinaglaban nilang tao, sabihin nila, huli na ang lahat, puros bully na lang, puro panila ang ginagawa nila sa akin. Siyempre, mayroon silang kakayanan para siraan ako kasi nga, siyempre mayroon namang nagbibigay sa kanila. Ako, sariling kayod para makaroon, di ba? So, hindi ko naman sila pinipilit kung ayaw. Ang importante, andito lang ako para sa ating lahat. Magawa lang yung building pa upahan ni Sir Bibigin, Ma'am Sarah.
okay na ako, parang natulungan na kasi nga gusto ko makatulong sa mga residenteng nahihirapan na nangungupahan. Diba? Hindi naman kasi malaman sa mga may pira na nahihirapan sila na nangungupahan eh. Dahil nga hindi naman nila alam yun eh. Ang hirap sa mga nangungupahang mga mahihirap. 'Di ba? Pero kung alam nila yun, ang pinagkakitaan sa pinagtatrabahuan ay napunta lang sa bayarin sa kuryente, sa tubig, sa upa. Kung alam lang nila yun, di ba? Kung mayroong paupa ng gobyerno natin sa 3,000, tapos 2 kwarto, malaking tulong na yun sa mga nangupahang mga residente. 3,000, 2,500, 2,000, 1,500, 1,000, hanggang 500. Sa hindi kaya, yung nag-iisa lang, pwede naman siya sa 500. Pwede naman siya, kung mag-asawa lang sila, pwede sa 500. So, hindi mabigat, di ba? Kaya, yan. Hanggat hindi ako tinutulungan, hindi ako titigil sa pag-obliga sa mga tungkulin sa gobyerno. Kahit tinutulungan ako, tuloy pa rin ako mag-obliga. Kasi nga, baka mamaya, paano na lang ang pagpalakad kung iba na yung nagmamalakad, diba? Kung hindi mo sila pakialam, nagkamali at mayroon naman akong pwede naman ako makialam, diba? Bakit hindi ko pakialam, diba? So, makialam talaga ako. Pag mali ang iyong ipagawa at desisyon, makialam talaga ako. Dahil hindi naman ang mahihirapan dyan ang mga may mga pera eh. Ang hindi na problema ng pera. Yung problema ng pera, yung nagbayad ng tax, yung mga residente na mga mahihirap. Diba? So, dapat, lagi nating intindihin ang mga mahihirap dahil sila lubos ang nangangailangan. Kung walang mahirap, wala tayong katuwang. Walang mga katuwang ang mga mayayaman. Diba? Okay, love you sa inyo lahat.